Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation Address. Hindi masisiyahan ang publiko hanggat hindi mapapanagot ang lahat ng sangkot sa flood control corruption scandal. Ito ang babala ng isang makabayan lawmaker. May hataw na balita si Rosalie Cos. Kung si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang tatanungin, hindi dapat maging satisfied ang publiko sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kaugnay ng flood control corruption scandal. Ayon sa mambabatas, nag-ugat ang katiwalian sa umunay sabuatan sa pagitan ng executive at legislative branches of government. Sa kanyang SONA, inihayag ng Pangulo malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ang pinsan nito at dating House Speaker na si late First District Representative Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Hindi tayo maaaring magkasya ron at hindi maaaring tumigil doon. Lalo pa, hindi pwedeng palusutin yung executive branch. Yung flood control corruption, nangyari yan dahil may sabwatan ng executive at saka ng legislative. No? So, paano na yung mga cabinet officials, members ng cabinet ng Pangulo, hanggang ngayon hindi iniimbestigahan. Dagdag pa ng makabayan lawmaker, hindi makapag-move on ang publiko hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa matinding katiwalian sa proyekto kontrabahan ng pamahalaan. Ang pangamba natin ay baka ang intensyon ng Pangulo ngayon ay sabihin na eto, si former Speaker Romualdez, iimbestigahan na natin, pwede na tayong mag-move on. Ang publiko ay hindi rin masisiyahan at matatahimik kung hindi iimbestigahan at pananagutin ang lahat ng sangkot kasama ang Malacanang. Samantala, aminado naman ng isang House Deputy Speaker na may kirot na mabanggit sa SONA ng Pangulo ang dating House Speaker. Lalo na't hanggang sa kasalukuyan, kasamahan pa nila ito sa Kongreso. Siyempre natural lang yon. Pag may kasamahan ka, human as we are, andun yung konting kirot sa ating puso. Ngunit nirerespeto natin ang proseso, nirerespeto natin ang sistema. We need to move on because a bigger stake is on hand and that is delivering for people. Pinaghahain na ng counter-affidavit ng Office of the Ombudsman si late Representative Romualdez sa recommendation ng special investigators na sampahan ng reklamong plunder, graft, bribery, and money laundering. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Naniniwala ang isang ekonomista na mas dapat binigyang pansin ng pamahalaan ng mga agarang hakbang para palakasin ang ekonomiya ng bansa. Base sa kanilang pagsusuri, maihahalin tulad na nila sa Signal Number 4 ang kalagayan ng ekonomiya sa nakalipas na isang taon. May humahataw na balita si Mia Alonso. Matapos ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan diin ng isang ekonomista at financial market analyst ang isang isyong dapat sanang tutukan ng pamahalaan upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Professor Astro del Castillo, 90% sana sa nais nilang marinig sa SONA ng Pangulo ay ang mas malinaw at agarang mga solusyon sa mga hamong pang-ekonomiya na patuloy na nakakaapekto sa paglago ng bansa. Very important talaga, noon pa namin tinatanong, ano yung resiliency plan ng government? Ano yung plan B natin? Every time na may crisis, ang dami nilang in-enumerate nung outset ng gera po. Pero maganda ba yung action plan nila?
Unfortunately, again, ekonomista ko, sobrero ko, politics aside, isa tayo sa pinakamababa ang performance ng ating sariling pananalapi or ang ating peso. No? Isa tayo sa pinakamababang growth. Kaya nga po, kumbaga sa signal number 5 ang pinaka-highest, tingin po namin ang ekonomiya ay hinahampas sa signal number 4. No? Kabilang sa mga dapat aniyang pagtuunan ng pansin ang agrikultura at food security upang mapanatiling matatag ang supply ng pagkain at makatulong sa pagkontrol ng inflation. Gayon din ang usapin sa kung papaano tuluyang mapapababa ang singil sa kuryente, pati ang presyo ng mga produktong petrolyo na isa sa malaking hamon na nakakaapekto sa gastos sa pagninegosyo at pagpasok ng mga mamumuhunan. Kasama rin aniya sa mga dapat binigyang diin ang pagpapabilis ng digitalization at pagpapadali ng mga proseso sa pamahalaan upang mapabuti ang ease of doing business. Itong problema sa IPIRA, no? Matagal na rin namin na may mention yung kailangan bisitahin talaga itong so-called related rin na charges sa atin. So hindi bago to. Maganda lang na-reiterate ni Presidente yon. So we really appreciate that. No? Yung mga nakausap ko ng mga kasama kong ekonomista, mga analyst. No? However, gano'ng kabilis? May sense of urgency ba? Sana. Nakita naman natin yung performance ng both houses, Senate and House, doon sa mga priority bills, no? And hindi maganda yung batting average nila. No? Lalo na, meron pa rin pinagkakaguluhan sila, no? Yung impeachment. Sa kabila ng mga hamong tinutukoy ng ekonomista, umaasa sila na maisa sa katuparan ang mga nakalatag na hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya bago matapos ang termino ng Pangulo sa taong 2028. Ang worry ko kasi nangyayari for the next 12 months, for next year, for the next 2 years, ang magiging itsura ng ating ekonomiya is K-shaped. No? Letter K. No? The gap between the rich and the poor will continue to grow, no? Pag hindi umakto ng mas maayos ang ating gobyerno, no? Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala si House Committee on Ways and Means Chairperson Congressman Miro Kimbo na makatutulong ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mga vape, matatamis na inumin at single-use plastic upang ma-offset o mabawi ang tinatayang 50 billion pesos na mawawalang kita ng pamahalaan mula sa planong tax relief package. Nauna nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang tungkol sa panukalang pagpapalawak ng tax relief package, kabilang na ang planong itaas sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption, ang pag-aalis ng minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo at tax amnesty para sa mga hindi nabayarang income tax, estate tax, donor's tax, value-added tax at iba pang penalties. Ayon kay Congressman Kimbo, kinakailangan na makahanap ng pambawi ang pamahalaan mula sa mawawalang kita ng gobyerno at ito ay sa pamamagitan ng pagpapataw ng mas malaking buwis sa vape, sugary beverages at single-use plastic. Bukod sa revenue generation, malaki rin anya ang may tutulong nito upang mabawasan ang bilang ng mga nagkakasakit na dulot ng vape at matatamis na inumin, lalo na sa mga kabataan. Gayon din ang proteksyon na may bibigay sa ating kalikasan. Inihayag naman ng kongresista na plano ng House of Representatives na maaprubahan ang panukalang tax relief package ng Pangulo ngayong darating na Agosto upang masimulan ang implementasyon nito sa January 1, 2027. Hataw Balita Ngayon! Naghain ng panukalang batas sa Senate President Pro Tempore Tito Soto III na naglalayong itaas sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption pagsapit ng January 2027. Kasunod ito ng inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang ulat sa bayan kung saan binanggit nito ang planong expansion sa income tax exemption sa ilalim ng Senate Bill No. 2338 o
ang panukalang Expanded Income Tax Exemption Act of 2026. Isinusulong ni Senator Soto na itaas sa 350,000 pesos mula sa kasalukuyang 250,000 pesos ang annual income tax exemption simula sa susunod na taon. Ayon sa senador, layo nito na mas marami pang mga manggagawang Pilipino ang madagdagan ang may tatabing pera mula sa kanilang kinikita sa araw-araw na pagtatrabaho. Ito ay sa gitna na rin ng tumataas na living costs kung saan marami sa ating mga kababayan ngayon ang nahihirapan ng makasabay sa laki ng gastos kumpara sa kanilang kinikita. Hataw Balita ngayon. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang PR stunt ang mahiya naman kayo remark ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga anomalya sa mga flood control projects. Paliwanag ng Vice Presidente, sinabi lamang ito ng Pangulo para masabing wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pero giit ni BP Sara, hindi mahihiwalay ng Pangulo ang kanyang sarili sa issue dahil siya rin ang lumagda sa budget ng mga proyektong iniuugnay sa kontrobersya. Binatikos din ng pangalawang Pangulo ang pamahalaan dahil wala pa umano itong napapanagot o nakukulong sa mga pinaghihinalaang sangkot sa sinasabing flood control scam. Dahil dito sinabi ng Vice Presidente na hindi na dapat umaasa ang publiko na mapapanagot ang mga malalaking taong iniuugnay sa issue. Dagdag pa ni BP Duterte, hindi na rin dapat maniwala ang publiko sa mga pangako ng administrasyon dahil marami na umano itong mga pangakong hindi natupad. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard unfinished or substandard projects. No? Hataw Balita ngayon. Naghain ng dalawang panukalang batas ang chairman ng Senate Committee on Energy na si Senator Erwin Tulfo na layong mapababa ang presyo ng kuryente. Kabilang sa inihain ng senador ang Senate Bill No. 2339 o ang Proposed Energy Tax Repeal Act. Gayon din ang Senate Bill 2340 na layong i-exempt sa 12% value-added tax ang system loss na ipinapasa sa mga consumer. Bukod sa dalawang panukalang batas, naghain din si Senator Erwin Tulfo ng resolusyon na layong paimbestigahan sa Senado ang polisiya kung saan pinapayagan na ipasa sa mga consumer ang systems loss sa kuryente. Ayon sa mambabatas, ipagpapatuloy nila bukas, July 30, ang pagdinig sa panukalang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act of 2021 o ang EPIRA Law. Hataw Balita ngayon. Suportado naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang alisin ang system loss charge sa mga bayarin sa kuryente. Sa pahayag ng ERC, sinabi nitong nakahanda silang makipagtulungan sa Kongreso, Department of Energy o DOE at iba pang ahensya upang maisulong ang mga kailangang reforma sa batas at regulasyon. Ayon sa DOE, maaring bumaba ng 5 hanggang 10% ang binabayaran ng mga consumer kapag naalis ang system loss charge. Gayunpaman, sinabi rin ng ahensya na hindi agad may sasakutuparan ang panukala dahil kailangan pang suriin ang mahigit 100 electric cooperatives at mga pribadong distribution utilities sa buong bansa. Kinakailangan din umanong mag-upgrade ng mga pasilidad at infrastruktura upang mabawasan ang mga technical at non-technical losses sa distribution ng kuryente. Dagdag ng DOE, kailangan din ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang tuluyang maalis ang system loss charge. Sa taya ni Energy Secretary Sharon Garin, maaring umabot ng hanggang 1 taon bago ganap na maipatupad ang direktiba ng Pangulo.
Iginiit ng DOE na isasagawa ang reforma ng paunti-unti upang matiyak na mananatiling matatag ang supply ng kuryente habang nababawasan ang pasaning ng mga consumer. For us to remove system loss is not just a mere declaration or issuance of a policy na sabihin namin, wag na kayong mag-charge. We have to fix it one step at a time. First, pilferage, and then yung technical, at kung lahat pa, na, kasi different types of and levels of system loss yan eh. Kaya hindi siya instant. Mauuna siguro yung iba, pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga 1 taon siguro. Hataw Balita ngayon. Samantala, nananawagan ng Meralco sa pamahalaan na pag-aralang mabuti ang epekto ng planong pag-aalis ng system loss sa singil sa kuryente. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Meralco, sinabi nito na iginagalang nila ang mga panukala at policy direction ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa planong pag-amyenda sa EPIRA Law. Gayunman, ipinaliwanag ng kumpanya ang kahalagaan ng system loss charge para sa pagpapatuloy at maayos na operasyon ng power supply distribution. Ayon pa sa Meralco, bagaman patuloy ang kanilang investment sa modernization at upgrading ng mga teknolohiya upang mapababa ang system loss charges, mayroon pa rin anilang technical losses na nangangailangang paglaanan nito para sa tuloy-tuloy na operasyon ng distribution system. Upang masigurong tunay na benepisyo para sa mga consumer, sinabi ng Meralco na nangangailangan na maikonsidera sa mga reformang suporta at stability ng mga distribution utilities. Handa ang kumpanya na makipagtulungan at makipagdialogo sa gobyerno hinggil sa issue na layong maisulong ang consumer protection at mapatatag ang power industry. Hataw Balita ngayon. Binabalangkas na ng Department of Energy ang polisiya para gawing mas simple ang pagpapakabit ng home solar panel at battery storage systems. Ito ay bilang suporta sa panukalang Sariling Kuryente Act na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA noong Lunes. Sa kanyang ikalimang ulat sa bayan, nanawagan ng Pangulo sa mga mambabatas sa pagpasa ng Sariling Kuryente Act na layong babawasan ang gasto sa kuryente ng mga Pilipino. There's a new policy that we're finishing na there are houses kasi, there are households na they want to put up solar and battery na panggamit lang nila without the intent of selling it to the distribution utility. With that policy, we want to simplify the requirements, lessen the bureaucracy para mas mabilis siya. So, we will be issuing this siguro mga in a month or so. Pero yun po yung basic na objective ng Sariling Kuryente Act na people can put it up with less hassle sa permits nila at mabilis po ang pag-install. Hataw Balita ngayon. Isang araw matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naglahad naman ng kanyang kontrasona na Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Dito, binigyan din niya ang ilang issue sa bansa na dapat na niya ay nabigyan ng punto sa sona ng Pangulo. May humahataw na balita si Jed Neresina. Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente ng oposisyon. Binanggit ito ng senador sa kanyang isinagawang kontrasona kahapon, isang araw matapos ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 27. Inilarawan ng senador si PBBM sa naturang posisyon kasunod ng pagtatanggol sa mga kasamahang senador na nahaharap sa mga kasong plunder, gaya ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta, pati na rin si Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth
yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the President is also not only the President of the administration, he is also President of the opposition. Sa talumpati ni Senator Cayetano, ipinakita niya ang kanyang pagdududa sa patas na pagpapatupad ng batas sa bansa dahil sa nangyayari sa kanyang mga kasamahan. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Dahil dito, muling iginiit ng mambabatas na dapat payagang dumalo kahit sina Senator Estrada at Senator Marcoleta sa isinasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Mr. President, I don't know if there's a slide, but if there is, please put it on. Samantala, binigyang diin din ni Senator Cayetano sa kanyang kontrasona ang iba pang mga kinakaharap na problema ng bansa, kabilang ang lumalaking utang ng Pilipinas, mababang sahod at ang kakulangan sa regulasyon ng mga vape. Nanawagan din siya na ipawalang bisa na ang K-12 program at ipagpatuloy ang investigasyon sa malawakang flood control project scandal. Panghuli, hinimok niya ang pamahalaan na magtulungan at magkaisa sa pagtataguyod ng iisang national vision o pananaw para aniya sa bansa. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na politika ang motibo kung bakit siya ngayon nakabilanggo. Samantala, mababang grado naman ang ibinigay ni dating Congressman Mike Defensor para sa SONA speech ng Pangulo. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Kumbinsido si Senator Rodante Marcoleta na politika ang dahilan kaya siya nakakulong ngayon imbis na ginagampanan ang kanyang trabaho bilang isang mambabatas. Ayon sa senador, naniniwala siyang nais siyang patahimikin sa kanyang mga nalalamang katotohanan kaya itutuloy ang kinasuhan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. So hindi niyo maiaalis sa akin na maisip mo talaga na itong nangyari sa akin lalo was politically motivated. Ang katwiran ay dalawang bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Giit nito, hindi lang siya ang nakakulong ngayon sa piitan, kundi pati ang umano'y hinahanap na katotohanan ng taong bayan. Nakulangan na rin ang mambabata sa pagtalakay sa flood control scandal sa unang mga minuto pa lamang ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes, kung saan sinabi ng Pangulo ang napipintong pagkakaso laban sa dating Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former Speaker? Maraming former Speaker. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Kasi talagang dapat nating hanapin talaga ang punot dulo ng pangyayari. Ito ang pinakamalaking pagnanakawan sa ating kababayan. Di ba higit doon ang dapat na inaasahan nating lahat? Para naman sa kapwa-akusado na si dating Congressman Mike Defensor, dapat nag-focus umano si PBBM sa issue ng korupsyon sa kanya naging taunang ulat sa bayan. Ayon sa dating kongresista, ito ang siyang ugat kung kaya't naghihirap ang mga mamamayan. Yung first part, yung corruption, may mga binanggit. Sabi ko nga parang, okay naman yung iba. Kaso nga yung corruption ang pinakamalaking issue dyan eh. Siyempre, maganda yung binanggit tungkol dun sa systems laws, malaking bagay sa taong bayan. Pero importante talaga sana yung corruption dahil doon naman ang galit ng tao eh. Kaya bumababa ang rating ng Pangulo, kaya nawawalang pagtitiwala naman sa Pangulo. Dahil doon sa walang aksyon o nakikita nila na hindi talaga inaalam yung katotohanan tungkol sa korupsyon. Okay, from 1 to 10, galing po yung rating? 4.
Giit pa nito, sa halip na matataas na opisyal ng gobyernong sangkot sa flood control scandal ang nililitis ngayon sa hukuman, tanging mga tauhan ng mga ito ang nakapiit ngayon sa bilangguan. Kapwa akusado ang dalawa sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 dahil sa umano'y hindi pagdedeklara ni Senator Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong tumakbo siya bilang senador, kung saan isa naman sa campaign donor si Defensor. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Bagaman nakapiit sa kulungan, nais pa rin ni Senator Rodante Marcoleta na magampanan ang kanyang tungkulin sa Senado. Kaugnay nito, humihiling ang mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso na pagbigyan siya at si Senator Jinggoy Estrada na padaluhin sila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Evan Alvarez, humahataw. Isang manifestation umano ang inihain ni Senator Rodante Marcoleta kamakailan sa Senado. Laman nito ang paliwanag kung bakit dapat silang pagbigyan ni Senator Jinggoy Estrada na makatalo sa gumugulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanilang pagkakapiit sa New Quezon City Jail Dormitory. Ayon kay Senator Marcoleta, dapat makahanap ng mga pamamaraan ng Senado para makalahok sila sa paglilitis dahil nananatili niya silang senator judges. Ang pagkakakulong ko dito, hindi nangangahulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador na natin. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatuloy na hindi niya na kayang tukdin ang kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado 24. Giit nito, nasa Senado rin ang desisyon para maghanap ng mga legal na batayan sa kung paanong paraan sila maaaring makibahagi sa impeachment trial. Inaasahan na rin ng mambabatas na matatalakay ito sa Senate Impeachment Court. Sinaid ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Kasalukuyang humaharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Senator Marcoleta dahil sa umano'y undeclared campaign donations na nagkakahalaga ng 75 million pesos noong tumakbo siyang senador noong 2025. Habang si Senator Jinggoy Estrada naman ay may kasong plunder at graft dahil sa pagkakasangkot sa illegal budgetary insertions at umano'y pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects ng pamahalaan. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, hindi pinagbigyan ng korte ang motion to fix bail. Huling ni Senator Jinggoy Estrada na makapagpiyansa sa kasong plunder. Ayon sa resolusyon na inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division, premature o masyado pang maaga para ihain ang motion dahil kailangan munang magsagawa ng bail hearings para matukoy kung malakas o hindi ang ebidensya laban sa senador. Kaugnay nito, reclusion perpetua ang parusa sa kasong plunder at hindi otomatikong may karapatan sa piyansa. Sa kabila nito, nilinaw ng korte na walang hadlang kay Estrada na muling maghain ng petition for bail sa tamang panahon. Ang kaso ay may kaugnayan sa flood control scandal. Hataw Balita Ngayon. Formal na inihain ng House Prosecution Team ang manifestation nito kaugnay ng sequence ng evidence presentation para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte araw ng Lunes, July 27, 2026. Ito'y matapos maiulat ang pagkakaroon ng pagtalakay sa alternate na presentation o presentation ng ebidensya at testigo ng dalawang partido kada article of impeachment. Sa ilalim ng manifestation, nais ng prosekusyon na magpalitan sila ng panig ng depensa sa paglalabas ng kani-kanilang ebidensya sa bawat article of impeachment bago tumuloy sa susunod na article. Ayon sa prosekusyon, ang ganitong alternating presentation ng ebidensya ay makakatulong upang maging mas organisado, malinaw at nakatutok ang paglilitis sa mga partikular na legal issues sa bawat charge.
Gayunpaman, kinikilala ng prosekusyon na ang Senate Impeachment Court ang may tanging kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon na magtakda ng mga panuntunan sa paglilitis. Ano man ang maging pinal na desisyon ng korte, iginit ng panel na handa silang sumunod sa itatakdang proseso para sa mabilis at patas na disposisyon ng kaso. Hataw Balita ngayon. Naisumite na sa Office of the Ombudsman ni Senator Panfilo Lacson ang ilang mga dokumento at mga testimonyang nakalap nito hinggil sa umano'y anomalya sa flood control project sa Taguig City. Sa kanyang expose kahapon, sinabi ni Senator Lacson na naipasa na niya sa Anti-Graft Court ang mga ebidensya na sasailalim sa ibahagong evaluation at posibleng motu proprio investigation. Nauna nang inihayag ni Senator Lacson ang umano'y ebidensya kaugnay sa sinasabing double billing at collection sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Iniugnay ni Senator Lacson ang issue kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Gayunman, marin itong itinanggi ni Senator Alan Peter at iginiit na hindi lamang Taguig ang dapat na maimbestigahan kundi pati na ang iba pang lungsod sa Metro Manila. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi makatutulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang mga rally na isinasagawa ng kanilang mga supporter. Paliwanag ng pangalawang Pangulo, napansin nila ang ginagamit lamang ng ICC bilang batayan sa mga desisyon nito ang ilang mga pahayag na binibigkas sa mga nasabing pagtitipon. Ibinahagi rin ni BP Sara na ipinaalam niya ito sa dating Pangulo at binalaan na hindi makabubuti sa kanyang kaso ang mga rally. Sa kabila nito, nakatakdang pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panibagong Free Duterte Now rally sa labas ng ICC headquarters sa The Hague, Netherlands. Layunin umano ng pagtitipon na ipahayag sa mundo ang hinaing ng mga Pilipino kaugnay ng pagkakakulong sa dating Pangulo. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. Samantala, nilinaw rin ng Vice Presidente na hindi siya ang pinagmulan ng kumalat na impormasyong lalaya na si dating Pangulong Duterte sa susunod na linggo. Ito ay matapos kumalat ang mga balita na sinabi umano ng pangalawang Pangulo sa isang pagtitipon sa London na lalaya na ang kanyang ama. Paliwanag ni BP Sara, malinaw na makikita ng publiko sa ICC website ang schedule ng mga pagdinig ng kaso ni FPRRD kaya hindi niya sasabing lalaya na ito. Nananatili si Vice President Duterte sa The Hague, Netherlands upang bisitahin ang kanyang ama at dumalo sa mga aktibidad na may kaugnayan sa kaso nito sa ICC. Nais pa imbestigahan sa Senado ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang tungkol sa umano'y ayungin deal o ang sinasabing provisional na kasunduan na pinasok ng Pilipinas at China para sa rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre. Sa inihaing Senate Resolution No. 536, nais na matukoy kung sang-ayon ang umano'y kasunduan sa 2016 Arbitral Award at ang implikasyon nito sa sovereign rights ng Pilipinas. Sa pahayag naman ng Department of Foreign Affairs, sinabi nito na iginagalang nila ang mandato ng Senado na magsagawa ng mga pagdinig at sinabing handa silang dumalo sakaling ipatawag sa gagawing investigasyon. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin tumitigil ang Philippine Coast Guard sa paghahanap sa mga nawawalang crew ng lumubog na Vietnamese cargo vessel malapit sa kalagitnaan o Kagitingan Reef sa West Philippine Sea, habang nagpapatuloy rin ang isinasagawang investigasyon sa tunay na dahilan ng paglubog ng naturang barko. Si Ryan Lacanlale,
humahataw. Patuloy ang Philippine Coast Guard sa pagsasagawa ng humanitarian search and rescue operation para sa mga nawawalang tripulante ng Vietnamese cargo vessel na Coy Nguyen 18 na lumubog malapit sa Kagitingan Reef sa West Philippine Sea noong gabi ng July 25. Ayon sa Vietnam Coast Guard, 62 ang sakay ng barko. 45 ang unang nailigtas habang may 14 pa rin na nawawala. Kahapon July 28, isinagawa ng BRP Malapascua ang ika-6 na search operation sa lugar. Sa kabila ng katamtaman hanggang maalong kondisyon ng dagat, patuloy na sinusuyod ng PCG ang itinalagang search area habang nakikipag-ugnayan sa iba pang mga barkong tumutulong sa operasyon. Humingi rin ng tulong ang PCG sa mga sasakyang dagat na dumaraan sa lugar sa pamamagitan ng radio broadcast upang maging mapagmatsyag at agad na mag-ulat kung may makikitang mga survivor. Attention all ships, attention all ships, attention all ships. Security, security, security. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Malapascua MRRD 4403. This vessel is conducting a legitimate humanitarian assistance and disaster response operation, specifically a search and rescue mission for the personnel of the sunken Vietnamese vessel Coy Nguyen 18 near Kagitingan Reef in the West Philippines. The search and rescue operation response is being undertaken in accordance with the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Philippines-Vietnam Bilateral Maritime Cooperation Framework, and commitments under the ASEAN Coast Guard Forum. Pinalakas din ang operasyon sa pagdaragdag ng mga tauhan mula sa Marine Science Technical Service, Special Operations Unit, Coast Guard Medical Service at Coast Guard Nursing Service. Nauna nang ipinadala ng PCG ang BRP Malapascua at isang air asset mula sa Palawan matapos matanggap ang ulat tungkol sa paglubog ng Vietnamese cargo vessel. Naglabas din sila ng navigational warning sa mga barkong dumaraan sa lugar upang maging mapagmatsyag at tumulong kung kinakailangan. Ayon kay PCG Commandant Ronnie Hilgaban, magpapatuloy ang search and rescue operation hanggang maisagawa ang lahat ng posibleng hakbang upang mahanap ang mga nawawalang tripulante. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa Vietnam Coast Guard para sa pagpapalitan ng impormasyon kaugnay ng operasyon. Ginagamit din ng PCG ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS upang matukoy ang mga lugar na may pinakamataas na posibilidad na kinaroroonan ng mga nawawalang tripulante. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang opisyal na sanhi ng paglubog ng Coy Nguyen 18 habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Na-rescue ng Department of Migrant Workers National Capital Region ang nasa 57 mga aplikante na magtatrabaho sa ibang bansa mula naman sa hinihinalang unregistered na accommodation facility sa Parañaque City. Sa isinagawang operasyon ng DMW NCR, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Parañaque City Police District, na-discovery ang operasyon ng umano'y illegal na accommodation facility kung saan namamalagi ang 57 OFW applicants na hinihinalang biktima ng illegal recruitment. Matapos na masagip, pansamantala muna silang inilagak ng DMW NCR sa isang temporary accommodation facility kung saan sila ay mabibigyan ng kinakailangan nilang assistance at support services. Hataw Balita Ngayon! At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Good morning, Marie. Global News. Good morning din sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito ang ating Global News.
Muling niyanig ng malakas na lindol ang Kumamoto Prefecture sa timog kanlurang bahagi ng Japan. Dakong alas 4:27 ng hapon, oras sa Japan kahapon, July 28. Unang naitala ang lakas ng lindol sa magnitude 7.1 ng Japan Meteorological Agency na kalaunan ay ibinaba sa magnitude 6.8 ng US Geological Survey. May hataw na balita si Joan Nano. Matinding pinsala ang tinamo ng mga lugar sa Kumamoto Prefecture matapos yanigin ng malakas na lindol ang timog kanlurang bahagi ng Japan kahapon. Nakuha sa mga video ang mismong sandali ng malakas na pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Kumamoto. Makikita rin ang mga sasakyang umaandar habang malakas na umuuga ang mga kalsada dahil sa lindol. Naalog din ang mga estante sa mga supermarket habang naglaglaga na ang mga paninda. Sa loob naman ng mga gusali, nagkalat ang mga debris matapos gumuho ang ilang bahagi ng mga kisame at pader. 27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県宇城市、氷川町で最大震度7を、観測したほか、九州の広い範囲にわたって強い揺れを Bumagsak ang dulong bahagi ng isang chimney sa paper factory sa Yatsushiro kung saan may mga manggagawang hindi pa rin natatagpuan. Nasira rin ang mga tulay at mga kalsada, habang ilang gusali ang nasunog kasunod ng mga naitalang pagsabog. Gumuho rin ang bahagi ng pader ng makasaysayang Kumamoto Castle dahil sa matinding pagyanig. すでに怪我人も出ていると伺っており、停電や火災が発生している地域もあり、また道路や橋の損壊、建物の倒壊もあり、とにかく安全な場所に避難するなど、皆様には身を守る行動をとってください。 Isa sa mga nagtamo ng pinakamatinding pinsala ang isang mall sa Kashima Town matapos gumuho ang ikalawang palapag ng Iyon Mall. Makikita sa mga video ang paglikas ng mga mamimili bago ang sumunod na pagsabog. Pinaniniwala ang marami ang naiwang nakulong sa loob ng mall kaya agad na nagsagawa ng search and rescue operation sa loob ng gusali. Sa ulat ng mga otoridad, hindi bababa sa 30 individual ang patuloy na hinahanap sa gumuhong mall. 現地の警察、消防を中心として救命、救助活動を最優先に、災害応急対策に、全力で、取り組みます。 Dahil sa lindol, pansamantalang ipinasara ang Kumamoto Airport dahilan para maantala ang maraming flights. Sinuspindi rin ang operasyon ng mga Shinkansen at maraming kalsada ang isinara dahil sa mga tinamong pinsala dahil sa lindol. Halos 45,000 mga bahay ang nawalan ng kuryente, bagamat walang naitalang aberya sa mga nuclear power plants sa rehiyon. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Kyushu, kabilang ang Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita at Miyazaki. 揺れの強かった地域によってはこの後も、そして引き続き、1週間程度とされますが同程度の、地震の発生の可能性もありますので注意をしてください。政府としては全力で、対応に当たってまいります。 Unang naitala ang lakas ng lindol sa magnitude 7.1 na may epicenter sa Kumamoto Prefecture bago ito ibinaba ng US Geological Survey sa magnitude 6.8 matapos ang karagdagang pagsusuri. Mahigit 60 aftershocks na rin ang naitala ng Japan Meteorological Agency matapos ang unang malakas na pagyanig at inaasahan pa itong madaragdagan sa mga susunod na araw. Dahil dito, nagbabala ang Japan Meteorological Agency sa posibilidad ng isa pang malakas na pagyanig o Day 2 tremor, kaya pinapayuhan ng mga residente na manatiling nakaalerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Madalas makaranas ang Japan ng malalakas na lindol dahil matatagpuan ito sa Pacific Ring of Fire, rehiyon kung saan matatagpuan ang mga pinakaaktibong bulkan at fault lines sa mundo. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Kapwa naging bisita ni US President Donald Trump sa White House. Ngayong araw, sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa magkahiwalay na pulong.
Nasa Estados Unidos ang dalawang leader upang dumalo sa memorial service ng yumaong US Senator Lindsey Graham na itinuturing na isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Ukraine at Israel sa US Congress. May hataw na balita si James Bontuan. Natapos na ang magkahiwalay na pulong ni US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Ayon kay White House Press Secretary Caroline Leavitt, positibo at produktibo ang naging pakikipag-usap ng Pangulo sa dalawang world leader. Kapwa naging closed door ang dalawang pulong kung saan hindi pinayagang makapasok ang media sa loob ng Oval Office. Pareho ring dumaan sa side entrance ng White House ang dalawang leader sa halip na sa nakagawi ang pagpasok gamit ang main entrance kung saan sila karaniwang humaharap sa media. Unang dumating sa White House si Zelensky mula sa United Kingdom matapos ang pakikipagpulong nito kay British Prime Minister Luke Burnham. Ayon kay Zelensky, kabilang sa kanilang tinalakay ni Trump ang pagpapalakas ng air defense ng Ukraine, pagbibigay lisensya sa produksyon ng Patriot Interceptor missiles sa Ukraine at mga paraan upang makamit ang kapayapaan sa digmaan kontra Russia. Huli nagkita ng personal sina Trump at Zelensky noong NATO summit sa Ankara sa unang bahagi ng buwan, kung saan nangako si Trump na papayagan ang Ukraine na gumawa ng sarili nitong Patriot missiles. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. I say make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. Ilang sandali lamang matapos umalis si Zelensky, dumating naman sa White House si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa kanyang ikawalong pulong kay Trump mula nang muling maluklok ito sa pagkapangulo. Bago umalis patungong Estados Unidos, sinabi ni Netanyahu na ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita ay upang talakayin kay Trump ang kasalukuyang sitwasyon sa Iran. Gayon din ang pagpapalakas ng seguridad ng Israel at pagpapalawak ng mga kasunduan para sa kapayapaan sa rehiyon. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. Sa mga larawang ibinahagi ng tanggapan ni Netanyahu, makikitang nakipagkita rin siya kina US Vice President J.D. Vance at US Secretary of State Marco Rubio. Nananatiling isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos ang Israel sa gitnang silangan. Ito ang unang personal na pagpupulong ni Trump at Netanyahu mula nang sumiklab ang digmaan sa Iran noong Pebrero. Inaasahang naging pangunahing agenda ng dalawa sa pulong ang issue sa Gaza, Lebanon at ang sitwasyon ng rehiyon. Nasa Estados Unidos ngayon ang maraming world leaders upang makiisa sa memorial service ng yumaong si US Senator Lindsey Graham na pumanaw nitong buwan sa edad na 71. Kilala si Graham bilang isa sa pinakamalakas na taga-suporta ng Ukraine laban sa Russia at ng Israel sa gitnang silangan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hindi naman nagustuhan ng Ukraine ang mga banta ng Iran matapos tamaan ng puwersa nito ang isang Iranian cargo ship sa Caspian Sea. Ayon kay Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha, walang batayan ang mga pagbabanta ng Tehran dahil matagal na umano itong tumutulong sa Russia sa pamamagitan ng pagsusupply ng mga drone at armas. Una nang sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na naging matagumpay ang mga long-range strikes ng Ukraine laban sa mga sasakyang pandagat na naghahatid ng kargamentong militar na may kaugnayan sa Iran. Iginiit ng Iran na sibilyan ang tinamaang barko at tinawag na paglabag sa United Nations Charter ang pag-atake kasabay ng babala ng pagganti. Itinuring ang insidente bilang kauna-unahang direktang pagkakaugnay ng mga digmaan sa Ukraine at Iran dahil sa mahalagang papel ng Caspian Sea sa supply route ng Moscow at Tehran.
Layunin ng Ukraine na mapigil ang mga supply network ng Russia, subalit nangangamba rin ang ilang eksperto na maaaring magbukas ito ng panibagong sigalot sa pagitan ng Kiev at Tehran. Kanina ay nagkausap sina Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi kung saan ipinarating ng Ukraine sa Iran ang pagnanais nito na maiwasan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Giit ni Sybiha, ang lahat ng mga aksyon ng Ukraine ay nakatuon lamang sa pagtatanggol laban sa agresyon ng Russia at hinimok ang Iran na itigil ang anumang pagsuporta sa digmaan ng Moscow laban sa Kiev. Hataw Balita ngayon! Patuloy na nadaragdagan ang mga bansang nagwi-withdraw sa International Criminal Court o ICC. Pinakahuli dito ang bansang Chad sa Central Africa na nagsabing limitado at hindi pantay ang mga pulisiya ng ICC at nakatuon lamang ito sa mga kaso sa Africa. Nauna nang sinimulan ng Venezuela, Burkina Faso, Mali at Niger ang proseso ng pag-alis sa ICC habang matagal nang tumiwalag sa International Tribunal ang Pilipinas at Burundi. Itinanggi ng pamahalaan ng Chad na bunga ng panawagan ng Estados Unidos ang kanilang pag-alis, bagamat inamin itong hinikayat sila ng Washington na muling suriin ang kanilang pagiging miyembro ng International Court. Ayon sa ICC, nakatuon sila sa paglilitis ng mga mabibigat na krimen sa mundo. Nakaharap ngayon sa matinding hamon ang korte matapos ang unti-unting pag-alis ng kanilang mga miyembro at pagtanggi ng ilang malalaking bansa na kilalanin ang jurisdiksyon nito. Hataw Balita ngayon! Nag-walk out ang delegasyon ng Estados Unidos sa pagpupulong ng United Nations Security Council habang nagsasalita ang kinatawan ng France. Nag-ugat ang diplomatikong alitan ng US at France matapos batikusin ng France ang pagboto ng US laban sa muling pagtatalaga kay UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk at ikinumpira ito sa Russia at North Korea. Iginiit ng US na hindi nito tatanggapin ang tinawag nitong mapanlait at walang paggalang na pahayag ng France at nangakong magpapatuloy ang kanilang mga protesta. I must point out that there is a member of this council that will feign moral outrage and pretend to lecture the rest of us about every topic. Whether it's about the very conflict we're discussing yet again today, or even those unrelated to international peace and security, like human rights. That is why we walked out during France's intervention. This disingenuous grandstanding is tiresome, but we have tolerated it out of a sense of camaraderie and mutual respect as P5 members. Samantala, ipinagtanggol ng France si Turk at sinabing napatunayan nito ang kanyang pagiging pantay at makatarungan sa panunungkulan. Lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at United Nations matapos magbabala ang Washington na muli nitong susuriin ang kanilang partisipasyon at pagpupondo sa ilang ahensya ng organisasyon. Hataw Balita ngayon! Aprobado na ng parlamento ng Myanmar ang batas na magpapataw ng capital punishment sa mga mapapatunayan sangkot sa online scam centers. Layunin ng bagong batas na parusahan ang mga nasasangkot sa human trafficking kung saan pilit nilang pinagtatrabaho ang kanilang biktima para makapanloko ng ibang tao. Lumalala ang mga cyber scam sa bansa kung saan bilyong-bilyong dolyar ang nawawala sa mga biktima nito sa buong mundo. Isinagawa ang hakbang na ito kasunod ng matinding pressure mula sa mga bansang tulad ng China at Estados Unidos. Capital punishment din ang ipapataw sa mga krimeng nauuwi sa pagpatay o pagpapahirap sa loob ng mga scam hub.
Pinaniniwalaan ng mga sindikato ang nasa likod ng lumalalang cyber scam sa Myanmar kung saan sinasabi ng UN na lumilipat-lipat lang ang mga ito sa rehiyon matapos maaresto. Hataw Balita ngayon! Samantalang magbibigay ang Dubai ng insentibong umaabot sa 3,000 dirham o halos $800 upang mahikayat ang mga turista na muling bumisita sa kanilang bansa matapos bumagsak ang bilang ng mga dumarayo sa Dubai dahil sa mga pag-atake ng Iran. Sa ilalim ng programang A Dubai Invite, maaaring mag-imbita ang mga residente ng hanggang 3 kamag-anak o kaibigan kalapit ng kapalit ng mga benepisyo tulad ng hotel stay at dining offers. Kasunod ito ng pagbagsak ng hotel occupancy mula 10% hanggang sa tinatayang 80% matapos tamaan ng missile attacks ang Emirates noong Marso. Nauna na ring sinuspindi ng pamahalaan ng hotel tax at inalis ang municipal fee para sa mga hotel at restaurant bilang bahagi ng pagsisikap na maibalik ang mga bisita. Bagamat nakabalik na sa normal ang mga paliparan, hotel at mga pasyalan, nananatili pa rin ang mga travel warning ng ilang bansa, kabilang ang Estados Unidos laban sa pagbiyahe patungong United Arab Emirates. Ayon sa mga eksperto, malaking hamon para sa Dubai ang maibalik ang tiwala ng mga biyahero matapos masangkot ang rehiyon sa nagdaang sigalot sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Muling tataas ang ipapataw na fuel surcharge na kasama sa binabayarang airfare ng mga pasahero. Batay sa anunsyo ng Civil Aeronautics Board, mula sa kasalukuyang Level 8, tataas sa Level 13 ang fuel surcharge mula August 1 hanggang August 15, 2026. Sa ilalim ng Level 13, nasa 423 pesos hanggang 1,237 pesos ang babayarang fuel surcharge sa pasahero sa eroplano kung domestic flight, habang naglalaro naman sa 1,396 pesos hanggang 10,385 pesos kung international flight. Ang panibagong increase sa fuel surcharge ay bunsod pa rin ng hindi matapos-tapos na hidwaan sa pagitan ng US at Iran na may malaking epekto sa international price ng mga produktong petrolyo. Hataw Balita ngayon! Inaresto na mga kawani ng pulisya ang 13 individual sa Lucena City dahil sa pagnanakaw ng produktong petrolyo. Kaugnay nito, inatasan na ng pamunuan ng pulisya ang mga regional directors na paigtingin ang pagbabantay laban sa iligal na bentahan ng langis. May hataw na balita si Leia Ilagan. Kasama sa may ting o masusing kampanya at kautusan ng ating Chief Philippine National Police na pag-ikingin pa lalo ang laban natin sa economic sabotage, sa mga ganito pong mga klaseng mga illegal na activities. Sa surveillance footage na ito, sa isang compound sa Lucena City, Quezon, kita ang pagpasok at mga nakaparadang tanker truck. Sa naturang lugar, isinasagawa umano ang iligal na pasingaw o pagsipsip sa mga LPG tank at ang paihi sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Police Regional Office 4A Director, Police Brigadier General Dominic Bakay, nakatanggap sila ng impormasyon sa iligal na bentahan ng produktong petrolyo sa lugar. Agad itong isinailalim sa surveillance at nang makumpirma, saka isinagawa ang operasyon. Well, meron tayong information na may grupo na nagsasagawa ng tinatawag na paihi ng illegal na petroleum products at pasingaw ng mga liquefied petroleum gas. So, minanmanan ito ng mga tropa natin sa Regional Intelligence Division, RSOG, at ginamitan din natin ito ng drone operation. At nakita natin yung compound magdamag at
maghapon nilang binantayan bago nakita na may pumapasok nga ng mga tanker doon sa isang compound sa Lucena City. Pero ito ay nagmula sa Sariaya, Quezon. Ayon sa Philippine National Police, umaabot sa mahigit 16 na milyong pisong halaga ng mga produktong petrolyo at sasakyan ang nakumpiska sa operasyon. Kabilang sa mga nasamsam ang 3 tanker truck, 3 truck na may kargang 10,000 litro ng liquefied petroleum gas at 1,000 litro ng diesel. Na-recover din ng mga operatiba ang halos 300 LPG cylinders, mga chemical at hydraulic hose, mga diesel water pump at iba pang gamit sa iligal na operasyon. 13 suspect din ang naaresto ng mga otoridad. Apparently, yan ay nanggaling doon sa depo ng Sariaya, Quezon. At ito ay kanilang ibinabagsak o hinahatid sa mga small players ng nagbebenta ng mga petroleum products. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 o Oil Pilferage Law at Republic Act No. 11592 o LPG Industry Regulation Act. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. agad na ipinag-utos na paigtingin ang intelligence operations at pagpapatupad ng batas laban sa pagnanakaw ng langis. Leia Ilagan, humahataw sa balita. Ngayon, Idineklara ang persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Capas Tarlac si Lieutenant Colonel Owen Abenido, ang commander ng Camp Ernesto Rabina Air Base. Kaugnay ito ng mga reklamo ng ilang residente at mga katutubo sa loob ng kampo hinggil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya sa lugar. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Unanimous vote of all members of the Sangguniang Bayan present in today's session, the motion declaring Lieutenant Colonel Owen M. Abenido, Philippine Air Force, Commander of the 719 Air Force Group of Ernesto Rabina Air Base is approved. Hindi na welcome sa bayan ng Capas Tarlac si Lieutenant Colonel Owen Abenido, commander ng Camp Ernesto Rabina Air Base o SERAB. Kasunod ito ng pagdedeklara sa kanya bilang persona non grata bilang pagpapakita ng matinding pagtutol at pagkondena sa mga hakbang na ipinatutupad nito sa loob ng kampo. Sa resolusyong inilabas ng Sangguniang Bayan ng Capas, nakakuha ng unanimous vote ang panukalang ideklarang persona non grata si Abenido sa bayan. Matatanda ang nagsagawa ng rally ang ilang residente at mga katutubong naninirahan sa loob ng airbase dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran kaugnay ng pagpasok at paglabas sa lugar. Ipinahayag ng mga katutubo ang kanilang pagtutol sa mga paghihigpit na ipinatutupad ng Philippine Air Force, kabilang ang mahigpit na checkpoint, limitasyon sa access at iba pang seguridad na umano'y nakakaapekto sa kanilang pamumuhay sa lupang itinuturing nilang ninuno. Ilan sa kanilang mga hinaing ang usapin sa tirahan, kabuhayan at access sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig at kuryente. Humihiling din sila na tanggalin sa pwesto ang opisyal na nakasisira umano sa matagal ng magandang ugnayan ng pamahalaang bayan ng Capas at ng SERAB dahil sa kaniyang mga pulisiyang ipinatutupad. Respectfully requesting the appropriate authorities of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Air Force to relieve her from her present assignment as Commander of Camp Ernesto Rabina Air Base. Ngunit ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, nirerespeto nila ang naging resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Capas. Ngunit nilinaw nitong mananatiling commander ng SERAB si Lieutenant Colonel Abenido. Ayon sa Philippine Air Force, ginagawa lamang ni Lieutenant Colonel Abenido ang kanyang legal na tungkulin bilang base commander sa pagpapatupad ng mga kinakailangang security protocol upang maprotektahan ang military reservation, pambansang seguridad at mga komunidad sa loob ng kampo. So, mariretain siya as base commander, ma'am, no? Yes, sir. Yung Philippine Air Force po, we will be reviewing the specifics of these allegations. Pero
just to inform that Lieutenant Colonel Owen Avenido, in her capacity as the base commander, ginagawa lang po niya ang kanyang lawful na trabaho na protektahan ang base, ang Colonel Ernesto Ravina Air Base. And also, ito po kasi, pagpaprotekta nito, ito nga po yung kanyang mandato, hindi lang po pag-protection lang po ng base, but also the communities na nakatira po doon. Sinabi rin ng Air Force na rerespetuhin nito ang mga partikular na aligasyon laban kay Avenido sa pamamagitan ng mga umiiral na proseso. Ngunit naninindigan itong susuportahan ang mga tauhang gumaganap ng kanilang tungkulin ng profesional at naaayon sa batas, habang nananatiling bukas sa pakikipagdialogo sa lokal na pamahalaan. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Nakakakita ang National Bureau of Investigation ng tila pattern sa mga ulat na death threat o pagbabanta sa buhay laban sa ilang personalidad. Kaugnay ito, maging si NBI Director Melvin Matibag ay mayroon na rin anyang natatanggap na banta sa kanyang buhay. Si Benedict Samson, humahataw. Patuloy ang National Bureau of Investigation sa ginagawa nitong investigasyon sa umano'y death threat na natanggap ni Senator Risa Hontiveros. Kaugnay nito, may nakalap na group chat ang NBI patungkol sa pagbabanta sa buhay ng senador at iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may naoobserbahan sila na tila umano'y pattern sa mga natanggap nilang ulat ng pagbabanta. Is creating a pattern na parang ang dali-daling manakot eh. In fact, we have persons of interest din yung nag-post na after na namatay si Mima, yung isang vlogger, may mga sinasabing isunod ng patayin tong mga tao na to. And their personalities, including nga dyan yung presidente. Samantala, inihayag rin ng NBI Director na maging siya ay nakatatanggap rin ng banta sa kanyang buhay. Araw-araw. Sabi nga ni Miriam, I eat death threats, I eat my breakfast for breakfast. I eat for breakfast. Dagdag pa ng hepe ng NBI, hindi ito dapat makagawian ng sinuman. Yun na yung nagiging norms. That's exactly what I'm saying, that we have to put a stop to this one. Marami tayong, lumaki tayo nung nakita natin yan. Pag may namatay tayong kapitbahay, kahit hindi natin kasundo, nakikiramay tayo. But this time, ang wish natin, pag may namatay, dapat mamatay na susunod ko. I think that should not be the norms. Pangit eh. Hindi na, wala ng respeto sa mga kasama. Sanda rin ng NBI na ipatawag ang sinumang matutukoy nilang sangkot sa pagbibigay ng death threats. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Target ng National Bureau of Investigation na matapos sa loob na isang buwan ang gagawin nilang investigasyon kaugnay ng anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mayroon umano silang nakikitang malinaw na ebidensya sa kaso. Dagdag pa ng NBI Director, mula sa 7 individual na ipinatawag sa kanilang tanggapan, mayroon ng isang tumugon sa sabina. Bukod dito, hinihintay pa rin nila ang isusumiting dokumento ng Securities and Exchange Commission at Commission on Audit para sa gagawin nilang investigasyon. Hindi napunta yung mga officers ng PISGOC na sinupina namin, but they sent a lawyer. So, tuloy-tuloy yan. And we're intending to wrap it up in 3 to 4 weeks lang. Kasi malinaw naman yung ebidensya. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Patuloy nating minomonitor itong low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 3 a.m. huli itong namataan over the coastal waters ng Rapu-Rapu, Albay. Hindi naman po natin ito inaasahan na magiging isang ganap na bagyo habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, pero inaasahan po natin yung pagtawid nito ng kalupaan na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, at ilang bahagi po ng Mimaropa. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil po dito sa low pressure area na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan ngayong araw.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dalawang weather system po ang inaasahan natin na magpapaulan. Una na dito, yung nabanggit kong low pressure area na tatawid ng ating kalupaan. Ito po inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Bicol Region, probinsya ng Mindoro, pati na rin sa may Marinduque at Romblon. Samantala, yung pangalawa nating weather system ay yung easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito naman ay magdadala ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan at Isabela. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, inaasahan naman po natin magiging maaliwalas naman po ang kanilang panahon. Pero asahan din po natin yung mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon naman ang kanilang inaasahan. Pero yun din po, mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ingat po tayo dahil kahit hindi po nagtatagal ang mga thunderstorm, ay posible pa rin po ang mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil po sa mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 25 to 33 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga sasakyan maliit pandagat ay posible po yung mga localized thunderstorm kaya makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan lalo na po dito sa may region po ng Bicol. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 103, talatang 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-29 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Wala tayong mga Christian, wala na tayong Bate at saka Jerickson. Ganon din kay Jovito at Ian. No more bati na tayo. Rap, thank you. At ganon din kay Joan Nano. Maraming salamat po, Sarah. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako naman po si Annie Rentoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.